Isang Pinoy at kasintahan nito ang umaasang makakalipad na papunta sa bansang Canada para magtrabaho. At nakapagbayad na sila ng 180,000 pesos. Huli na nang malaman nila na na-scam pala sila. At nabaon pa sila sa utang. Emosyonal ang isang lalaki sa Iloilo City matapos umanong matangay ng scammer ang kanyang perang 180,000 pesos. Sabi ng biktima, inutang niya ang pera para sana makapagtrabaho sa Canada kasama ang nobya. Adlaw-adlaw bla sir ka. Gano ka sang depression da. Adlaw-adlaw hindi ka katulog sa panumdum sa utang. Kita ko nanay ko ga ibe perni. Amo na nga dunaloy ko sa nanay ko nga. Paano yun mabayaran? Tingnan na. October 2023, nang alukin umano sila ni alias Inday na magproseso ng kanilang mga dokumento. Ang pangako, makakaalis sila noong Enero. Ang inaraw ng lalaking biktima ang kumausap sa suspect. Gapatigid kuya siya as kumari, as a best friend sang akon nga brother. Pag naggadayon, gid saya sa amon, balaya, anti siya maglakat sa gwa mo. Oo, mabuot man sa. Nagduda raw ang pamilya kay alias Inday nang pinispo nito ang pangakong alis na magkasintahan. Aniya, kailangan pa raw ng dagdag na 1,000 pesos para sa plane ticket. Damo na bla nga tao galing nga na-scam ya. Na kung why ko gimpos, wala kami tani kabalo nga damo nagli siya. Lain man may Bicol, may Sambuanga, kag Bacolod. Pati pa kaisaya, ging scam yaman. Tingnan na. Nauna nang nangako si alias Inday na i-refund ang pera pero matapos ang ilang buwan, wala pa rin silang natanggap na pera. Plano ng pamilyang idulog sa NBI ang reklamo. Lalo't hindi na sumasagot sa kanila si alias Inday. We have to investigate them also. Kung hindi sila makakanto, hindi sila magpakita diri, we will be now constrained to file the necessary charges against that person of interest. Si alias Inday, posibleng masampahan ng staff at illegal recruitment in relation to cybercrime. Guys, 2024 na, bakit marami pa rin nagpapaloko sa mga ganito? Dahil ngayon available na online ang mga impormasyon lalo na sa YouTube. Marami tayong mga kababayan ang nag-share sa iba't ibang bansa ng karanasan nila kung paano sila nag-apply ng trabaho sa bansa na yon. At sinishare din nila ang mga requirements pati ang pangalan ng agency. Bakit pa kayo pumapatol sa mga nakikilala nyo lang sa social media? At lagi nyong tatandaan na kahit anong alok na trabaho sa abroad, ay dapat lagi yan dadaan sa DMW, OWA at sa PIDUS. Ang hindi dadaan sa PIDUS at sa DMW at sa OWA ay 100% ay scam yan.